Bible devotion, the secret to great blessings in life. Kailangan itong malaman ng lahat because all of us are seeking or clamoring for the great blessings na ma-experience natin sa buhay natin. Gusto natin, maranasan natin ang mga dakilang o malaking pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Lalo na hindi simple ang mamuhay sa panahon nating ito. Hindi ho ba? Kung hindi ka lubusang magtatrabaho, nga ka lang, ang pamilya mo ay magugutom lang. Kung hindi papalarin ang lahat ng pagsisikap mo, mauuwi lamang po tayo sa kawalan ng pag-asa. At dito ay binibigyan tayo ng pag-asa sa pamagitan ng Bible devotion, ang sikreto sa malaking mga pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Alam ko lahat tayo nagpipray, Lord, bless me. Bless my life, bless my family, di ba? Hinahangad natin yun. Kaya lang, hindi naman nakukuha yun basta sa prayer lang. Which is, yun ang tinalakay ko nung last Sunday, di ba? Patungkol sa reignite our prayer life. Yung silaban muli, umalab uli, yung atin pong buhay panalangin. Ngayon naman, nakita ko na hindi natin basta makukuha ang isang bagay kung wala itong bahaging ito na Bible devotion. At ano ba itong Bible devotion na ito? First, let's tackle what is devotion. Ano ba ibig sabihin ng devotion? Pag sinabing devotion, ibig sabihin ay fanatic. Nasabihan ka na ba na ikaw ay panatiko o panatika? Napaka-fanatic mo naman, di po ba? Ginagamit yan, minsan doon sa mga meron tayong hinahangaang basketball team. Yung iba ay panatiko sa team ng Crispa noong mga panahon na yun. No, matatagal na ito. Panahon pa ni Nanay Dorit yan. Tsaka nila Pastor Philip. No? Ito yung mga may edad na. Okay? Yung iba naman, ang kanilang ay favorite basketball team ay Toyota. Yung Crispa Toyota nung araw. No? Yan ang mga naabutan ko noon nung ako'y bata pa eh. No? Ngayon, may mga sinasabing panatiko sa mga ito. Hindi po ba? Ngayon, pag sinabing devotion, yung example natin dito is being so much focused with something. Masyado siyang nakapokus doon sa bagay na yon. So meaning to say, yung kanyang center of attention ay nakatuon doon sa isang bagay. Yung kanyang main thing, ika nga sa buong araw niya, yun doon nakasentro ang kanyang isipan. Kaya ang tawag ay devotion. At hindi lamang yan, ang devotion din kapatid is being so much in love with something. Masyado kang in love. Anong ibig sabihin nito? Parang infatuated. Yung feeling mo maloloka ka. Kasi mga babae dito na naranasan nyo nung kabataan ninyo, na infatuate kayo, na pag hindi mo siya nakakausap at nakikita, parang maloloka ka. Di ba may ganun eh? Nakaranasan. Di ba? So much in love with something, yun yung tinatawag na devotion. Kaya, ganun din, yung salitang fanatic, extreme love, di ba? With something. Extreme. Pag sinabing extreme, alam natin, hindi normal. Di po ba? Na kahit na patay ang ilaw, nagbabasa ka pa rin ng Bible. Sabi ng nanay mo, ano ka ba? Brown out na nga. Nagbabasa ka pa rin. Pina-flashlightan mo na lang. Di ba?
masyado ka namang panatiko dyan. Nakuha nyo? Yan nga yung sinasabi natin, having great interest on something. Na ang ating pinag-uusapan kasi is about Bible devotion. Being devoted to the Bible. Na kung saan ay kahit ang Bible, medyo ito, pakikita ko lang sa inyo sample ng Bible. Makapal. Pero hindi ka nalulula sa kapal niya. Gusto mo, sa isang upuan, mabasa mo siya lahat. Kaya inaabot ka ng madaling araw, 4:00 na lang umaga, nakakatulog ka. Nung una-una akong dumalo sa ganitong gawain, Bible study, insigida agad, pagtapos ng service, nagtatanong ako sa mga kasamahang dumalo ng Bible study, ako, saan kayo makakabili ng Biblia? Sabi nila sa akin, dyan sa PBS, Philippine Bible Society. Yung iba naman nagtuturo sa akin sa PCBS, Philippine Christian Bible Store. Ngayon, bumili ako 175 pa nun. Tagalog yung binili ko, Tagalog ng King James Version. Nung basahin ko yun, sinimulan kong basahin ng 9:00 ng umaga. 4:00 na ng umaga, gising pa ako kasi parang ayaw ko siyang bitawan na basahin. Sabik na sabik ako. Ang tawag doon, kapatid, ay Bible devotion. Hindi po yung Bible devotion na pagising mo lang sa umaga ay nagbasa ka ng Bible, nag-devotion na ako. Hindi kasi naiintindihan ng salitang devotion eh. Ang devotion, malalim yun, pagiging panatiko yun. Pagiging in love ka sa isang bagay. Grabe yung focus o sentro ng atensyon mo pagdating sa larangan ng Bible. Kaya nga pag ito'y inupuan mo, hindi ka papayag na hindi mo mabasa lahat. Yun po ang ating pinag-uusapan about Bible devotion. And that's something na binabanggit ko dyan is the Bible. Kayo ba ay so much focus, in love sa Biblia? Kasi yan ang sikreto ng great blessing ng Lord sa buhay ng isang tao. At dito po, kapatid, gusto kong linawin sa inyo ito. Ano ba ang ibig sabihin talaga ng devotion to the Bible? Ang Bible lang ba ay ninanais mo lang siyang basahin? Interest ka lang, great interest ka sa Kanya? Kailangan maintindihan nyo ito. Ang devotion sa Bible ay equivalent o katumbas ng ating devotion kay Jesus Christ. Paano mo malalaman kung mahal na mahal mo si Jesus? Ito ang representative, ito ang token ni Jesus, ang Bible. How do you know if you really love Jesus? Hindi nakukuha yun sa salita. Mahal na mahal kita, Jesus. You are magnificent, eternally wonderful, Jesus. Hindi po nakukuha lang sa pag-awit yun para makita natin kung gaano mo kamahal si Jesus. If you are really infatuated with the Lord. Through the Bible. Why? Kasi sa John chapter 1, verses 1 to 3 at verse 14, ang sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Si Yesu Kristo ang salita. At pagdating sa verse 14, the Word became flesh. Sa Tagalog, nagkatawang tao ang salita ng Diyos. Sino yung nagkatawang tao? Si Jesus. Ito po siya. How you treat the Bible, yun ang treatment mo kay Jesus. Kaya alam ni Jesus kung totoong mahal mo siya, gaano kahalaga sa iyo
ang Biblia. Dahil siya yan. Kaya, yung Bible devotion na ating pinag-uusapan, hindi po ito literally lang na Bible lang ito. Si Jesus ang nire-represent. Gaano mo kamahal si Jesus? Pagdating sa Revelation chapter 19, verse 11 to 13, dito mababasa natin sa Revelation 19 ang pagbabalik ni Jesus Christ, na kung saan ay kanyang hahatulan ang mga makasalanan dito sa ibabaw ng bundok. Ang sabi ng verse 13, nakita ni John, ang langit ay bumukas. And there before me, sabi niya, was a white horse whose rider is called Faithful and True. Nakakita siya ng puting kabayo na may nakasakay doon at tinatawag na Faithful and True. With justice, he judged and waged war. His eyes like a blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. Verse 13. He dressed in a robe dipped in blood, and his name is what? The Word of God. Si Jesus Christ yun. Ang kanyang pangalan ay salita ng Diyos. Kaya, nung first time akong tumanggap kay Jesus, iyak ako ng iyak. The first thing na nilagay ng Holy Spirit sa puso ko, magkaroon ka ng sarili mong Bible. Ako ay baguhan pa lang na dumalo nun. Magkaroon ka ng sarili mong Biblia, and later on na mabasa ko sa Bible, kaya pala, kasi yung tinanggap ko na Jesus, ito pala ang nire-represent. Siya pala ang nire-represent. If we despise the Bible, we despise Jesus Christ. Yung tinanggap mong Panginoon at tagapagligtas, yung iniiyak mo, yung wino-worship mo, ito po siya na dinidespise mo. Kaya, may mga tao, hindi nila alam yung ganoong katotohanan. Ang Bible ay inilalapag lang sa kung saan-saan sa bahay, at ito ay hinahayaan lang na maalikabukan. Mas marami pang oras doon sa isa pang book yung mga tao. Ang tawag ay Facebook. Kesa dito sa Bible. Hindi po ba? Mas gumugugol, inaabot ng kapuyatan sa pagpi-Facebook, sa pagsi-cellphone. Pero sa Bible, hindi nagpupuyat. Tapos sasabihin niya, I love you, Jesus. Hindi totoo yun, sabi ni Jesus. Kasi ako ito nagre-represent ng Bible. At dinidespise niyo ako. Okay? Ayan. Kaya, mahalaga po yung ating pinag-uusapan about Bible devotion. Kaya kung in love ka kay Jesus, nako, in love ka sa Biblia. Paano natin maipapakita ang ating pagmamahal kay Kristo o sa Biblia? How to show our devotion to the Bible? Number 1 is read the Bible every day. Kailangang nagbabasa tayo ng Biblia araw-araw. Kung papaano na hindi o pwedeng hindi ka makapagbukas ng cellphone mo para sa makita mo kung ano ang nangyayari sa Facebook page mo, binubuksan mo yan. Hindi po pwedeng basta dumaan ng isang araw na hindi ka nakapag-Facebook. Di ho ba? Dapat ganun din ang Bible. Kasi sikreto po yan upang mapagpala ang buhay natin. Ano ang sabi ng book of Joshua, chapter 1, verse 8? Joshua 1:8 says, keep this book of the law always on your lips,
So, dapat daw po ay lagi nating nabibigkas ang salita ng Diyos sa ating labi sa pamagitan ng ating pagbabasa. Dapat yan ay maging regular practice ng bawat isa sa atin to read the Bible every day. Ang sinabihan dito, unang-una ay si Joshua. Kasi mabigat yung responsibility ni Joshua. Siya ang mangunguna sa mga Israelites na lumabas sa Egypt patungo sa Promised Land kasi si Moses na kanilang leader ay patay na. Ilang milyon ang mga Jews? 6 million Jews ang kanya pong pangungunahan. Napakalaking tungkulin po yun. Kaya napakahirap po para po sa isang tao na pamahalaan ang 6 na milyon kung siya po, kapatid, ay hindi magbibigay ng importansya sa Bible. At hindi niya madadala sa tamang landas ng buhay yung mga taong yun kung siya po ay hindi po nagkakaroon ng devotion sa Bible. Kaya importante po na ang isang tao ay laging nagbabasa ng Bible. Ang lahat ng naging presidente ng United States of America ay kanilang naging panuntunan na dapat ang mga US presidents ay nagbabasa ng Bible. Marami pong mga sinabi sila na mga dating US president kung papaano ang Bible ay bahagi ng kanilang pamumuno sa Amerika. Ano ang sabi ng isang tao? Sabi ng isang dating presidente, hindi ko alam kung ito ay si Lyndon Johnson, former US president. I cannot govern America without the Bible. Sabi po, kapatid, ng dating former president. Kinonsider nila ang Bible ay napakalagang bagay. Marami tayong mga tungkulin sa ating buhay. At napaka-importante ang Biblia. Tingnan niyo po, halos lahat po ng mga nanunumpa sa tungkulin, ipinapatong ang kamay sa Bible. At pagkatapos ay magkakaroon ng panunumpa. Ang presidente natin sa Pilipinas, Bible po, ipapato niya ang kamay niya. Bakit? Kasi yun ang foundation ng kanyang leadership, ang salita ng Diyos. Bible, na napakalagang bagay, na kailangan sino mang namiminuno sa bansa ay nagbabasa ng Biblia. Kaya ngayon, ang PCBS ay sila'y nagpapirma sa dati pang presidente, dating former President Marcos Sr., na ang January ay gawing National Bible Week. Tapos, nang ang pumalit sa kanya ay si former President Corazon Aquino, may ipinasa ang PCBS at sinabi nila, bakit Bible Week lang? Gawin nating National Bible Month ang Bible. So, pinirmahan yon ni President Cory at ito taon-taon ay sineselebrate ng mga Pilipino. Ang Bible, ang month of January ay National Bible Month. Naging presidente itong si Duterte. Ang ginawa naman ni President Duterte ay every last week of January is the National Bible Month, kung saan lahat ng mga local government units ay kinakailangan sa kanilang gagawing flag raising ay magbabasa ng Bible bago po, kapatid, na pumasok sa mga opisina. Kaya lahat ng flag raising, nagbabasa ho sila ng Biblia. Lahat ng local government units, nagbabasa ng Bible. At nakita ko sa isang palabas sa YouTube
na kung saan po ay lahat ng mga tawag dito, konsihal sa Pasig City na pamumunuan ni Mayor Bico ay pagkatapos ng flag raising, lahat ng konsihal, verse by verse, ay nagbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi yan po ay napakahalaga upang ang bansa natin ay umusad. Ganito rin sa ating buhay. Read our Bible every day. Pag tinread mo yan, ang treatment mo kay Jesus Christ ay everyday mo siyang binibigyan ng priority sa buhay mo. Minsan, may mga iba, parang napipressure, lalo na mga estudyante natin sa School of Leaders. Bakit meron pang silang sinasubmit na Bible devotion? 7 days yun eh. Tama ba yun? Cheska? 7 days na Bible devotion. Tapos papacheck nyo, di ba, sa leader nyo. Pag hindi ka nakapag-submit, wala kang grade. Di ba, no? 0 ka. Ang tanong bakit? Kasi, kailangan mong gawin yun para ipakita mo si Jesus ay mahal mo. Hindi yun pinagagawa lang sa'yo para gawin mo. Ipakita mong mahal na mahal mo si Jesus. Hindi makuha yan sa pagtaas ng iyong 2 kamay at pagluha at pagbaba ng mga uhog sa iyong mga ilong. Oh, Lord, I love you. Hindi mo makukuha dun yun. Kailangan mong ipakita kung gaano mo kamahal si Jesus kung umaga pa lang, nagbabasa ka na ng Biblia. Amen? At ang ikalawa, how to show our devotion to the Bible ay meditate what you have read. Kulang kung magbabasa ka lang. Ang pagbabasa ng Bible ay para bagang kumakain ka ng food na nilulunok mo. Ilan sa inyo rito pag kumakain, hindi nyo ginunguya, lunok lang ng lunok. Palagay ko wala ka dito. Nasa ospital ka na o kaya matagal ka na nakalibing. Kasi na-impatyo ka na, hindi ka natunawan. Kasi nang kumain ka ng chicken, hindi mo nang ginuya, nilunok mo na lang. Maaring matagal ka ng patay. Bakit? Maaring ikaw ay nabarhan dito sa iyong lalamunan. At hindi makapagbibigay ng kalusugan sa iyong physical na katawan ang mga pagkaing nilulunok lang po natin. Kinakailangan nating nginunguya. Yan ang role ng meditation. Pagkatapos mong magbasa, kailangan mong muyain ang binasa mo. Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Pero kulang yun. Kulang that you need to read the Bible every day. Meditate on it day and night. So reading is not enough. You have to digest what is written in the Bible. Kailangan mong nguyain ang mga nabasa mo. Alam niyo po, tayo sa Bible ay inilarawan bilang mga sheep o tupa. Pag-aralan niyo ang tupa. Buksan niyo ang inyong mga Google. At pag-aralan niyo ang quality ng isang tupa. Ang tupa ay may 4 na bituka. At ang unang-unang kapatid na compartment ng kanilang bituka ay doon po sa bibig. Rumen ang tawag. Kaya yung pong pagmuya po o pagkain po ng isang tupa, ang tawag diyan ay ruminating. Ginunguya niya yung mga grass, yung mga leaves, yung mga flowers na kanya pong kinakain. Ginunguya niya ilang beses, 100 times. Tayo, 2 nguya lang, lunok agad. Di ba? Lalo na kung handaan yan. Inisip natin, baka maubusan ako doon. Kailangan maubusan. Para makakuha ulit agad ako. Pero sila 100 times nanginunguya. Tapos, pag ito po kapatid ay nakita nilang parang durog na, ipinapapasok nila sa ikalawang compartment ng bituka nila. Ang tawag ay reticulum.
Ang reticulum magsasabi kung pwede nang ipasok sa ikatlong bituka o masum. Kaya lang hindi pa ilalabas siya ng reticulum dito sa rumen. At ngunguyain uli, kaya nga sinasabi 100 ang nginunguya uli, tapos ipapasok yan sa ikalawang bituka. Ano ang tawag ng bituka? Reticulum. Pag pumasa na sa reticulum, ipapasok sa ikatlong bituka, ang tawag ay omasum. Kaya lang sa omasum, hindi pa niya ma-digest ng gusto, ibabalik uli sa reticulum. Ang walang magagawang reticulum, kundi ibalik uli sa rumen, ngunguyain uli ng ngunguyain. Hanggang sa ito ay pumasok sa ikalawang bituka na ang tawag ay reticulum, tapos papasok naman sa ikatlong bituka ng tupa, ang tawag ay omasum, hanggang sa ito ay totally digested na at pwede na siyang pumasok sa ikaapat na bituka, ang tawag ay abomasum. At mula sa abomasum na yun, ang mga nutrients na kinain ng tupa ay i-distribute sa bawat parte ng organ ng sheep. So, dilarawan tayo bilang mga tupa kasi ganun tayo dapat kumain ng salita ng Diyos. Kailangan nating niruruminate, ang tinatawag natin ruminating. Minemeditate natin ang salita po ng Diyos. Ang meditation is spiritual chewing of God's Word. Sa pag tinignan ninyo, sa dictionary ang kahulugan ng meditation, it means to ponder. To ponder deeply. Isipin mo. Iniisip mo siya. Hindi yung isang basa mo lang, walang pumasok dito sa isip mo. Dumaan lang. Ang tawag, nilunok mo lang. Lumunok ka lang, hindi mo nginuya. Dapat iniisip-isip mo siya. Yan ang ibig sabihin, kapatid, ng meditation. Meditate what you have read. Kaya lang, iba ang na-meditate natin kadalasan. At ito yung nadidistribute natin sa atin pong spiritual life. Kaya tayo ay very weak. Ano ang madalas isip-isipin natin? Mga problema. Yan ang na-meditate natin. Naisip natin yung magiging consequence ng problemang iyon. Kaya hawakan mo ang kamay na iyong katabi, ang lamig-lamig ng kamay na yan. Hindi dahil sa lamig ng aircon, dahil stress yan. Bakit siya nai-stress? Ba't mataas ang stress hormone niya? Kaya tuloy, kapatid, bata pa lang, mukhang matanda na. Di ba? Tingnan mo yung skin niya, kapatid, dry na dry. Kahit anong pahid, wala pa ring effect. Kasi nga, yun yung bunga ng maling pagkain. Hindi niya nakakain ang salita ng Diyos. Ang kinakain, ang problema na ine-entertain niya parati araw-araw. Yun ang laman ng isipan niya. Kahit nakahiga, iniisip pa rin niya yung problema. Pagising sa umaga, problema pa din ang laman ng isipan. Anong tawag doon? Meditating on the problem. Not on the Word of God. Kaya nadidistribute yung lason sa kanyang spiritual life. Kaya very weak siya. Kaya pag maglakad, hatang-hata walang pera talaga. Di ba? Walang joy kang makikita sa kanya. At ang iba naman, ang name-meditate nila ay mga sama ng loob. Ayan. Kalibitin mo katabi mo. Sabi sa kanya, oy, delikado yan. Mga sama ng loob, mga hinanakit. Kaya dahil ito ang name-meditate, ano ang naidudulot sa katawan? High blood. Mga sakit sa kasukasuan. Naglalabasan ang mga maraming mga, anong tawag doon? Tinutubuan ng mga, sa mga buto. Arthritis, ano pa? Gout, yan kapatid. No? Nadidistribute yung pong toxic sa katawan. Kasi toxic ang name-meditate eh. Yun ang naiisip niya parati.
Yung mga ginawa sa kanya hindi maganda, mga sinabi sa kanya. Yung hindi pa nagbabayad ng utang sa kanya. Yun, no? Kaya nga po, yung tao ay nagiging toxic. Dapat, ang laman ng isipan ay Word of God. Kasi yun po, kapatid, ang magbibigay ng sustansya sa iyong spiritual na buhay. Meditating. How to show our devotion to the Bible. Sabi, meditate on it. Hindi sinasabing day lang. Kasama ang night. Ano ibig sabihin yan? Kailangan pala, ang laman ng isip natin ay maghapon hanggang gabi. Word of God. Yung nabasa mo nung umaga, hindi na aalis sa isipan mo. Nakasakay ka sa Grabman o sa anumang sasakyan, sa jeep, naiisip mo yung nabasa mo. Hanggang sa nagulat ka, na-memorize mo yung nabasa mo na Word of God. Kinakain mo siya. At ang ikatlo, to show our devotion to the Bible, is to put into practice what we have read. Hindi sapat nagbasa ka lang. Hindi sapat inisip mo lang siya o ginuya mo lang ang salita ng Diyos. Kailangan pala ipamumuhay mo yung nabasa mo sa Bible. Joshua 1 verse 8. Ang sabi, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Ano kasunod? So that you may be careful to do everything written in it. Para magawa mo siya, maiput into practice yung bagay na binasa mo. Hindi sapat na ikaw, kapatid, ay nagbabasa o nakikinig lang ng preaching. Hindi sapat na ito ay minemeditate mo lang. Kailangan mong na ipapractice ang salita ng Diyos. Hindi mo siya ba i-apply sa buhay mo kung hindi mo siya nanguya. Kaya, before practicing the Bible or the Word of God, you need to meditate it first. But you cannot meditate it unless you read. Kaya itong tatlong ito ay magkakasama. Read the Bible every day, meditate, think about what you have read deeply, isipin mo, anong kahulugan kaya nito sa buhay ko? Bakit kaya sinabi ng Panginoon ito? Iniisip-isip mo po siya. Ganun ako kamahal ng Panginoon. Iniisip-isip mo siya. Kaya minsan, para ka natutulala, uy, ano iniisip mo? Akala nila iniisip mo yung problema. Hindi yung nabasa ko kanina, umaga bago ako umalis sa trabaho, bago ako pumunta sa trabaho, nagbasa muna ako ng Bible. Naka-stuck siya sa isip ko. Yun po, kapatid, ay importante. And then, put into practice, put into action, ipamuhay mo siya. Then, anong bunga? Anong bunga, kapatid? Pag ginawa natin yon, what are the great blessings in life if we read the Bible, if we meditate, and if we put into practice? Ano raw, kapatid, ang ibubunga? Number 1 is prosperous life. Yan tinuturo, hindi po turo ko yan. Turo po yan ng Bible. Turo po yan ng Diyos. Hindi po turo ko yan. Yan ay turo ng Bible, kaya nga ginagamitan natin ng Biblia. Okay? Sa Tagalog ng prosperous life ay masaganang buhay. Di ba gusto natin yan? Yan ang desire natin eh. Yan ang hinahangad natin sa buhay. Kaya nga tayo dumalo sa Bible study ngayon. Bakit? Gusto ko malaman ano bang sinasabi ng Diyos para sa buhay ko. Kasi nangangailangan ako. Amen po ba? Ano bang kailangan kong gawin? Ito, kapatid, read your Bible every day.
Read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day. Yes, and you will grow, grow, grow. Sa mga bata, tinuturo yan. Pero kahit sa matatanda, pwede sa atin yan. Read our Bible and meditate and put into practice para maranasan natin ang prosperous life. Ang Diyos nagsasalita sa atin. Ano ang sabi ng Joshua 1:8? Basahin nga po natin lahat. 1, 2, 3. Then, you will be prosperous. Ang Diyos nagsalita kay Josue. Tingnan ninyo. Yan pala ang sikreto. Ang sikreto, read your Bible, meditate on it, and then put into practice. Tatlo lang ang kailangan para maranasan natin ang prosperous life. Ano bang ibig sabihin ng prosperity dito? Ang prosperity dito ay hindi naman po pangako yan na yayaman ka o magiging milyonaryo ka na. Hindi po ganun. Yun pala, yayaman na ako. Magbasa lang ako ng Bible, mag-isip-isip lang ako, put into practice, mayaman na ako. Ba't wala na pa rin nangyayari? Ang ibig sabihin ng prosperous life ay lahat ng pangangailangan mo ay sagot ng Diyos. That is prosperous life. Lahat ng need mo ay tutugunin ng Diyos. Hindi ka magkukulang sa anumang pangangailangan mo. Oras na bayaran na ng tubig, nariyan ang provision ng Diyos. Oras na bayaran na ng renta ng bahay, nariyan ang provision ng Diyos. Dumarating eksakto. Tuwang-tuwa ka, yay! May pambayad. Akala ko na makakabayad. Biglang may nag-abot sa akin ng pera. Di ba? May ganun. Dumarating eksakto. Yan po ang tinatawag nating prosperity ng Diyos. Hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Ano ang sabi sa mga awit 1, talatang 2 hanggang 3? Ito, dinidescribe kung ano ang prosperous life. Sabi ng verse 2, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binulay-bulay niya ito araw at gabi. Yung salita ng Diyos eh. At saan inilarawan ang isang taong sumusunod, nagbabasa, at nagme-meditate ng Word of God. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Hindi pinagkukulang ng Diyos. Sa oras ng pangangailangan na dapat namumunga na yung puno, laging sinusuplayan ng Diyos ng bunga. Ganun po. Kaya doon ko po nakuha yung sinabi kong interpretation na yan, mga kapatid. Na lagi pong bibigyan ka ng Diyos sa tamang pangangailangan mo. Malapit na ang bayaran ng matrikula ng anak mo. Hindi mo alam kung saan ka kukuha, kapatid. Pero kung ikaw ay talagang mayroong tinatawag na devoted sa salita ng Diyos, binabasa mo yan araw-araw, nagme-meditate ka at ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Magugulat ka, kapatid. Nakapagbayad ka ng tuition fee ng anak mo. Hanggang sa makapagpatapos ka ng iyong anak sa pag-aaral. May mga ganon, di ba, na interview na naku, talagang hindi ko nga alam kung paano ko napagtapos yan eh. Pero ang Diyos talaga, yung sinasabi niya, ang Diyos talaga nagbibigay para mapag-aral ko at mapagtapos ko ang aking anak. Amen? Yan ay dahil nga po, kapatid, sa katapatan ng Diyos. Dahil ganyan mo pinakita ang iyong pagmamahal sa salita ng Diyos. Ano ba ang tunay na prosperity? Ang tunay na prosperity, ito po, masaya ka. Kontento ka kung anong meron ka. May kapayapaan ka.
Hindi ka naliligalig o natatakot o wala kang pinangangambahan kahit eksakto lang ang dumarating na pera sa iyo. Wag niyo kasing iisipin ang prosperity, yung marami kang pera. Kasi maraming tao ngayon, maraming pera pero walang peace. Maraming pera pero walang joy. Laging kinakabahan, laging nagwo-worry. Anong ibig sabihin ng prosperity na yan? Panglabas lang na prosperity. Ang tunay na prosperity, kasama ang panloob nating buhay. Wala kang ang pera. Sapat lang ang dumarating. Pero peace ka. Wala kang pinangangambahan. Masaya ka. Nakakangiti ka sa gitna ng problema. Unlike na sa lubong mo yung taong mayaman, hindi makangiti. Parang galit sa buong mundo. At laging may pinangambahan, kinakatakutan. Sino ang pinaka-prosperous doon? Yung taong sapat lang ang dumarating na pera sa kanya, pero payapa ang isipan niya. May kagalakan sa kanyang puso. Nakakapag-enjoy siya sa kanyang buhay. Amen? Kesa maraming ang pera. Tignan mo kapatid, maraming ang pera, pero hanggang ngayon di makatulog. Ano iniisip niya? Pakalukuhin siya sa negosyo. Di ba may ganun? Di ba? May mga ganun tao. Kaya tingnan niyo yung mga mayayaman sa Forbes Park. Ang tataas ng pader ho nila. At grabe ho yung kanilang mga bakal talaga. Iniisip mo, nakakatulog pa kaya yung mga mayayaman dyan? Baka iniisip nila, papasukin sila. Kikidnapin sila. Kasi bakit? Kailangan ng tao ang pera. Nanganganib. At least wala kang pera, wala mangingidnap sa'yo. Amen po ba? Yung mga may pera, ang mga kinikidnap eh. At pinapantubos, di ho ba? May ganun. Oh. Hindi ka tinataniman kapatid ng droga dahil wala naman makukuha sa'yo. Amen? Ang mga tinataniman nyo, alam nilang may makukuha silang pera mula sa'yo. Susuhulan mo sila. Di ba? O di payapa ka. Yun ang tunay na prosperity. Kasi sa marami kang pera, ang dami mong agam-agam. Di ba? Amen? At number 2, na great blessing kung tayo'y laging magbabasa ng Bible, laging magme-meditate, at tayo'y ipamumuhay ang salita ng Diyos. Anong blessing ang dating sa atin? Successful life. Hindi lamang po prosperous life. Yan ang pinapangarap ng mga tao, maging successful. Tama po ba ako? Maski sa mga anak nyo, di ba? Gusto natin maging successful ang mga anak natin. Gusto natin sa buhay natin maging successful tayo. At tinuturo ng Bible, paano ka magiging successful? Joshua 1, verse 8. Basahin ng lahat ng gustong maging successful sa buhay. Tumayo ang lahat ng mga gustong maging successful sa buhay. Maiwan nakaupo ang walang pangarap na maging successful. Tumingin ka sa katabi mo. Ayun. Mukhang wala. Lahat may pangarap na maging successful. Sige, ang magbasa niyan ay magiging successful. Sige, basahin natin. 1, 2, 3. Keep Amen. Palakpakan natin si Lord. Anong version yan? NIV, New International Version. Makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Maging successful. Ano ang paliwanag dito ng successful? Hindi ako ang papaliwanag. Hayaan natin na magpaliwanag ang Biblia. Hihiramin natin ang awit 1, talatang 2 hanggang 3. Diyan ipinaliwanag ang kahulugan ng pagiging successful. Ang sabi sa English, sa halip, Tagalog pala ito, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh,
Binulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Yun ang paliwanag ko sa una. Ang tawag ay prosperous life. Ang ikalawa naman ng pagiging successful, anuman ang kanyang gagawin. Sabi mo sa katabi mo, anuman ang gagawin mo. Pag sinabing anuman, anong sabihin ng anuman? Kahit anong gagawin mo, ay magtatagumpay ka. Yan ang ibig sabihin ng successful. Kahit anong gawin mo, walang limit. Amen? Hindi ito lang ang gagawin mo, kundi kahit ano. Ang sabi, siya'y magtatagumpay. Kung magbabasa ka ng Bible araw-araw, at kung magme-meditate ka ng Bible o ng salita ng Diyos na binabasa mo, at ia-apply mo ito, pangako ng Diyos yan, panghawakan mo yan. Hindi yan aral ng pastor, aral yan ng Diyos. Amen? Ayan. Ano ba ang success? Makita natin kung ano ang success. Ang success ay ang pagsama ng Diyos sa lahat ng gagawin mo. Kasama mo si Lord sa lahat ng gagawin mo. Ito man ay sa negosyo. Sino mga negosyante rito? Taas ang kamay ng mga negosyante. Wala, kukunti lang. Yung mga nangangarap maging negosyante. Ito man ay transaksyon sa trabaho. Ito man ay pagkuha mo ng mga kliyente. Nangangailangan ka ng kliyente. O ito man, kapatid, ay paghahanap mo ng trabaho. May ibinibigay si God na supernatural favor sa iyo. Dahil kasama mo siya, magtatagumpay ka sa negosyo mo, magtatagumpay ka, kapatid, sa trabaho mo, magtatagumpay ka makakuha ng mga kliyente. Amen? Kasama na increase ng salary. Kasi kasama mo siya. Yun ang ibig sabihin ng pinangakong success. Saan ko nakuha naman yung sinasabi na ang success ay kasama mo ang Diyos sa lahat ng gagawin mo. Kaya magtatagumpay ka. Ayan, sa Joshua chapter 1, verse 8 to 9. Basahin ng isang tao na magiging successful siya sa kanyang buhay. Tumayo ang isang tao, bigyan ng mikropono ni Brother Mark. Anong pangalan mo? Full name mo? Mark Anthony. Kala ko Mark Dominic. Iba nga pala yung Mark Dominic. Yung babayawin mo nga pala yung Mark Dominic. Ano? Okay, sige. Sino ang magiging successful na tao? Tumayo siya. Ayun, pakibasa po ang Joshua 1:8-9. Joshua 1:8-9. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Bakit pinangako ng Diyos sa kanya na siya ay magiging successful? Ang sabi ng Diyos, sasamahan kita saan ka man pumunta. Yun po ang kapatid ang pangako ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos saan ka man pumunta. At ano man ang gagawin mo, sabi nga, kahit ano, ay pagpapalain ka ng Diyos. Magiging matagumpay ka sa iyong buhay. Isa pang verse sa Bible na nagbigay pangako na pagpapalain ng Diyos lahat ng gagawin mo. Kung ikaw ay susunod, ipamumuhay mo ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng reading lang. Hindi pwedeng meditating lang. Kinakailangan tumupad ka doon sa binasa mo sa Bible. Santiago 1, talatang 23 hanggang 25. Sino naman volunteer, isang lalaki, ang magbasa? No?
Sige, Brad. Sige, Brad Alfred. Santiago chapter 1, verse 23 hanggang 25. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Talatang 24. At pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Amen. Hindi pinagpapala ng Diyos yung may amnesia. Yung mga makakalimutin. Nakapagbasa ng Bible, nakalimutan ko anong binasa niya. Kababasa lang, ano binasa? Basta maganda ang binasa ko. Ano nga, nakalimutan ko eh. Sabi, hindi raw yun i-bless ni Lord sa lahat ng gagawin niya eh. Yung mga malilimutin, amen? Dapat pala, pag ikaw ay nagbasa o nakinig ka ng preaching, hindi mo siya nakakalimutan. At ginagawa mo siya. Ano ang sabi sa verse 25? Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Pagpapalain daw saan? Sa lahat. Ano man ang gawin mo, i-bless ka ni Lord. Grabe, di ba? Kung hindi ka malilimutin. Saan? Sa napakinggan mo at sa nabasa mo sa Bible. Minsan madalas sa atin, hindi ko lang alam kung sa katandaan ito, kahit bata pa eh, no? Ano ang narinig mo? Maganda. Ano nga ang topic? Basta maganda. Anong title? Nasa isip ko na. Hindi na maalala. Ang sabi, ang pinagpapala ng Diyos ay yung taong hindi malilimutin. Amen. Ang tawag doon, ulyanin. At ang ikatlo, kapatid, na great blessing ng Diyos sa buhay natin. Kung tayo ay magbabasa ng Bible, tayo ay magme-meditate at isa sa katuparan ang binasa. Number 3 is toughness in times of crisis. Ito yung katatagan mo sa panahon ng problema o pagsubok sa buhay. Marami pumibigay sa problema. Yung iba, naloloka o naloloko dahil sa problema. Yung iba naman, kapatid, ay hindi nakakayanan ang pagsubok, kaya nagkakasakit. Inaatake sa puso. Yung iba ay nai-stroke dahil nang malaman nila na ganito ang nangyari, hindi nakayanan bumigay. Yung iba naman, wala naman nangyari sa physical, may nangyari sa spiritual. Hindi na nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Nagka-problema lang sa trabaho, wala na. Ayaw na mag-serve kay Lord. Hindi sila malakas sa panahon ng problema. Bakit? Alam na. Hindi ito nagbabasa ng Bible, hindi ito nagme-meditate, at hindi niya ipinasa pamuhay ang salita ng Diyos. Kasi hindi sinungaling ang Diyos. Sa Mateo 7, 24 hanggang 27, ano ang sabi ng Bible? Sige, basahin natin. Tumayo tayong lahat. Basahin natin sabay-sabay. No? Mateo 7, 24 hanggang 27. 1, 2, 3. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yun. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yun sa bato, bahay sa buhangin na. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ang maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Salamat po, makakaupo na kayo.
binasa natin ang may dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay na iba-iba ang pundasyon. Ang isa, inilarawan ni Kristo, nagbabasa o nakikinig ng Biblia at ito kanyang sinakatuparan. Sabihin, ina-apply niya yung kanyang nababasa at kanyang napapakinggan na pangangaral. Sinasapamuhay niya. Katulad daw siya ng isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ang sabi, umulan, bumaha, humampas ang malakas na hangin. Anong tawag doon? Storms. Merong bagyo. Bagyo ng buhay. Ano nangyari doon sa bahay? Na natiling matatag. Dumating ang maraming problema, hindi nadaig. Naging matatag at matibay. Bakit? Kasi nagbabasa ng Bible, nagme-meditate, at isinasapamuhay niya yung kanyang binasa sa Bible. Ina-apply niya yung nabasa niya. Ay, ayaw pala ni Lord to, di ko nga to gagawin. Ay, ito pala gusto ni Lord, gagawin ko ito. Ganun, kung ano nababasa niya sa Bible. At ang sabi kapatid, dumating ang problema sa buhay. Hindi bumagsak ang bahay. Nalarawan ng buhay ng tao. Ngunit ang ikalawa naman, mula sa talatang 26 hanggang 27, inilarawan naman ito sa isang taong nakikinig ng kanyang salita. Ngunit hindi naman nagsasagawa na mga ito ay maitutulad sa isang taong hangal, nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ano nangyari sa bahay? Bumagsak at lubusang nawasak. Ganyan ang nangyayari sa mga tao. Nang dumating ang problema, bumigay sila. Nawala sa paglilingkod sa Diyos. Yung iba sa kanila ay na-ospital. Yung iba sa kanila nawalan po sa sariling katinuan. Dumating ang mabigat na pagsubok at problema sa kanila. Bakit ganun? Hinahanap mo na si sister, si brother. Hindi mo ngayon makita. Dati lang katabi ko lang lagi yun eh. May problema. Pinalo up mo ngayon. Anong problema mo? Gito. At dahil doon, ayaw na niyang maglingkod kay Lord. Ibig sabihin, alam mo na kung ano nang ginagawa niya. Hindi naman talaga pala nagbabasa ng Bible yung tao. Hindi naman siya nagme-meditate at hindi niya ina-apply ang Biblia sa buhay niya. Kaya nang dumating ang crisis sa life niya, bagsak siya. Tingnan ho ninyo kapatid, yung blessing sa buhay natin. Pagiging tough in times of crisis. Ano man ang pagsubok na dumating sa iyo, binrake ka man ng boyfriend mo, binrake ka man ng girlfriend mo, nalugi ka man sa negosyo, nawalan ka man ng trabaho, nasunugan ka man, nagkasakit ang tatay mo, nagkasakit ang nanay mo, nagkasakit ang asawa mo, namatayan ka ng mahal sa buhay, nariyan ka pa rin na nagsiserve kay Lord. Hindi ka pa rin bumibitaw, nangangahulugan. Ikaw ay laging nagbabasa ng Bible, laging nagme-meditate at ina-apply mo ang salita ng Diyos. Kaya pagdating ng pagsubok, nakatayo ka pa din. Amen? At hindi ka bumabagsak. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya dyan po, alam niyo po kung ano yung reaction natin sa problema natin. Nahahayag kung ano o paano natin tinitreat ang Bible. Iisipin mo, lagi namang may hawak na Bible yun ah. Yung sister na yun, yung brother na yun ah. Kita ko lagi naman siya nagbabasa ng Bible, ba't nawala siya sa gawain? May nung dumating ang problema sa kanya. Hindi naman nakukuha sa paghawak lang ng Bible yan. Hindi nakukuha yan sa pagbabasa lang. Hindi nagme-meditate at hindi niya isinasakapamuhay ang salita ng Diyos. Kaya konting problema, bumabagsak na po siya. Tingnan mo ang katabi mo. Hindi mo lang alam, maraming problema yan. Mabigat ang pagsubok niyan. Amen? Pero tignan mo kapatid, nakatayo pa rin siya sa Panginoon. Mahalagang bagay po kasi ang pagbabasa ng Biblia. And last but not the least, ikaapat. Ikaapat na dakilang pagpapala ng Diyos ay naghahatid ng kaligtasan, ang Biblia. Ang Biblia po, pag binasa ho ninyo, magbibigay sa iyo ng kaligtasan yan.
Anong sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 15? And how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Sabi kay Timothy ni Pablo, mula pa lang sa pagkasanggol, alam mo na ang salita ng Diyos. Binabasa mo na yan na makapagbibigay sa iyo ng katalinuhan para sa kaligtasan mo sa pamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo. So, yung pagbabasa ng Bible ay pwede pong maghatid ng salvation sa buhay ng isang tao. Katulad yan ni John Newton. Si John Newton. Yung kumompose ng awiting Amazing Grace. Yung nakakaalam ng awit ng Amazing Grace. Yun na ipapaawit ko. Ho? No? Kaya lumapit na po yung mag-ready na po tayo sa awiting Amazing Grace, House with the Sound. Si John Newton, ang trabaho po niya ay kumukuha siya ng mga black o mga negro doon sa Africa. At ito'y ibinebenta niya po bilang mga slaves. Slave trading ang kanyang trabaho. Meron siyang sariling barko. At noong pong naglalayag na yung barko, mula sa North Africa patungo sa England, dala-dala niya ang maraming mga alipin na mga negro na ibebenta niya. Dumaan ito sa mabigat na matinding pagsubok dahil may nadaanan silang bagyo. At halos po malubog na yung kanyang barko. Nung nasa panganib po siya, naalala niya, meron nga palang nagbigay sa kanya ng Gideon's Bible. Maliit lamang po yun. Nandito, nilagay niya sa bulsa niya sa likod. Sa gitna ng panganib, kinuha niya. At nang buksan niya, natapat sa salitang John 3:16. Na ang sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino may sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung mabasa niya po yun, naunawaan niya, siya'y lumuhod sa Panginoon. At tinanggap niya si Jesus. Sabi niya, ikaw ang aking tagapagligtas, hindi lamang tagapagligtas ng kaluluwa ko, tagapagligtas ng panganib na pwedeng lumubog ang kanyang barko at mamatay silang lahat. Pag-abasa po niya, lumuhod siya at tinanggap niya si Jesus sa puso niya. Mamaya-maya po, bigla pong nawala ang malakas na hangin, ang malaking alon ay nawala. At siya ay nagpasalamat at dahil doon, kumumpo siya ng awitin, Amazing Grace. Aawitin po ito, kung meron tayong copy niyan, pwede nating ipakita. Habang ini-special number yan ni Sister Abel. Walang practice po ito. Ito ay biglaan lamang. Okay? Ito namang si Abel, handa naman ito kahit hindi, kahit